So, meron tayong f of x equals 2x plus 3. So, kunin natin inverse niya. So, unang gagawin guys, iset natin yung f of x equals y. Then, copy lang natin yung right side. Then, interchange lang yung y sa x. Then, x sa y. So, yung y magiging x. Yung x magiging y. Then, solve for x. Solve for y na. So, ibig sabihin, dahil positive na yung y natin dito, etong 3 na lang ililipat natin sa kabila. So, magkakaroon tayo ng x minus 3. Kasi pag nililipat natin yung isang term sa kabilang side, nagpapalit siya ng sign. So, from positive, magiging negative. So, equals 2y. Then, divide na lang natin siya both by 2 para makuha natin yung variable y. So, magkakaroon tayo ng value ng y, which is x minus 3 over 2. So, ito na yung magiging inverse natin. So, ang gusto mo i-check na inverse siya, galing sa given na f of x equals 2x plus 3. So, magkakaroon tayo ng yung nakuha nating value ng na inverse, ipa-plug natin yun sa x. So, magkakaroon tayo dito ng x minus 3 over 2. Then, plus yung 3 natin. So, syempre, ito, pag multiply, makakancel tong 2. Matitira yung x minus 3 natin. Then, plus 3. Then, yung negative 3 plus 3, makakancel yon. So, matitira yung x. So, pag bumalik, pag yung function mo nag-equal sa x, inverse siya nun. Ito nakuha natin. Yan siya ginagawa. Next, number 2. So, madali lang yung guys na. Mentally kaya yun eh. So, number 2 is f of x equals x minus 10. So, ganun pa rin gagawin guys. Hindi, kakarating lang nun eh. Kaka-join lang nun eh. So, magkakaroon tayo ng y equals x minus 10. Then, interchange lang guys. Yung x magiging, yung y magiging x. Yung x magiging y. Then, dahil positive na yung y, lipat mo na lang to negative 10. So, magkakaroon ka ng x plus 10 equals y. So, ito na yung magiging inverse niya. O, ganun lang yun. Huwag na natin i-check kasi okay na yan eh. Number 3. So, let's say meron tayong f of x equals 4x. So, gawin lang y equals 4x. Then, interchange. Then, divide by 4. Then, yung y natin is magiging x over 4, which is ito na inverse niya. Number 4. So, let's say meron tayong f of x equals x over 2 plus 1. And, ganun pa rin. So, gawin lang tong y equals x over 2 plus 1. Then, interchange lang yung y sa x, x sa y. Then, yun. Saan mo siya simplify? Solve for y. So, basically, unahin natin yung plus 1. Lipat natin sa kabilang side. So, magiging minus yun. Equals y over 2. Then, kapag ganito yung format guys, cross multiply lang yan. So, bali magkakaroon tayo ng y equals 2 times yung x minus 1 natin na numerator. So, pwede ito guys yung maging sagot. Or kung gusto mo, i-distribute mo to, magkakaroon tayo ng 2x minus 2. Pwede dyan kahit ano. Ayun, inverse niya. Then, last para dito. So, let's say, meron tayong f of x equals x cubed. Tut. Ito madali lang. Then, basta familiar ka na sa mga radicals, ganun siya. Kagi dinerivative may part. Dinifferentiate ni idol.
So, meron tayong given f of x equals x cube, diba? So, gawin lang y yung f of x. Then, magiging x cube. Then, interchange lang yung y sa x sa y. Then, solve for y. So, syempre, para ma-eliminate yung cube natin, i-cube root natin siya both side. So, matitira natin is y equals cube root of x. Or, ito na yung magiging inverse. So, ganun siya ginagawa. Anyways, day lang yun.